Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto diretso. Mga kabunyog, mga kababayan, welcome na naman sa isa na namang episode ng ating Punto Diretso. Ito, puntuhan na natin to ha. Hindi na muna tayo mag-greet ng mga viewers natin kasi maiksi lang to. Ano ba yan? Gumastos ng malaki sa biyahe si PBBM. Siyempre, gastos ng Pilipinas yan. Papunta ng Amerika, United States. Tapos, ang pinakapangunahing sadya niya doon ay makikipagnegosasyon nga tungkol dyan sa 20% na tariff o taripa ng Amerika o ng US sa Pilipinas. Yun. Napaka-importante yan kasi malaki nga yung 20% na tariff na yan. So, pumunta doon para maki-negotiate na kung pwede, alisin na yung tariff na yan o kung hindi man pwedeng alisin, babaan. Babaan. O ngayon, ang lumabas, ibinaba nga ng Amerika, ibinaba nga ni Trump. Pumayag naman si Trump na bumaba. Pero from 20%, ginawang 19%. Okay, sige, panuorin natin mga kabunyog ang balita para mas maintindihan po natin. Sa katatapos lamang na pag-uusap ni President Bongbong Marcos kay US President Donald Trump, inihayag ni Pangulong Trump na malapit nang matapos ang isang malaking kasunduang pangkalakalan sa pagitan ng Estados Unidos at ng Pilipinas. Ayon sa kanyang post sa Truth Social, sinabi ni Trump na magpapatupad ang Pilipinas ng zero tariffs sa ilang produkto mula sa US, habang 19% naman ang taripa na ipapataw ng US sa ilang Philippine imports mula sa dating 20%. Sabi ni Ruben Caranza, isang abogado, kung ganyan lang naman pala, 1% lang ang ibababa niyan, hindi na dapat dumaan sa negosasyon yan. Tinawag na lang sana yan, Zoom call na sana yan eh. Kaya ka pumunta doon, kaya ka makikipag-negotiate, bargaining talaga ng matindi para naman makakuha ka ng magandang deal. Yung better na deal. Yan ba? Better ba yan? Yan yun. ang sama. Hindi hindi maganda sa Pilipinas to. Kasi gumastos ka ng ganun kalaki na biyahe, yung entourage mo, yung delegation mo dyan, yung paghahanda para dyan. Tapos, paano mo i-anunsyo yan? Na matagumpay ang naging biyahe mo dahil from 20% na ibaba ng 19%? Kahit saan anggulo mo tingnan, wala talaga yan. Ano yan mga kabunyog, mga kababayan? Yan ang problema dyan kay Trump. Yan ang problema dyan kay Trump. Anyway, ano ito? Ang masaklap pa dyan, ito ang mas matindi. Ito ang mas matindi. Ang Pilipinas, 0%. Anong ibig sabihin ng 0%? Ang pinag-uusapan kasi dito mga kabunyog, mga kababayan, na taripa, taripa. Pag yung mga produkto kasi ng Amerika papasok ng Pilipinas, imported yan. Import. So, yung mga American companies, yung mga gawa nilang produkto sa bansang Amerika, papasok ng Pilipinas, pag sa atin yan, ang tingin natin dyan, imported yan. Sa kanila, export nila yan. So, pag pumasok sa atin yan, dapat may ilalagay tayong taripa, yung babayaran nila. Yung babayaran nila na percentage ng tariff, babayaran nila sa pagpasok ng kanilang produkto. Yung tayo naman, yung export natin, tayo naman yung mag-i-export sa Amerika, mga saging natin, mga mangga, yung kung anong mga produkto nating gawa ng Pilipinas. Export natin sa Amerika. Pagpasok sa Amerika, nagtatakda din sila doon ng tariff. O ngayon, ang ginawa ni Trump, 20% ang isinet na tariff. Anong ibig sabihin niya? Kumbaga, halimbawa ako, ang business ko furniture.
Negosyo ko furniture. Mag-e-export ako sa US ng mga furniture na gawa ko. Sisingilin na nila ako ng 20% na tariff. Kaya ang ibig sabihin niyan, medyo ano ako diyan, medyo bawas sa kita ko 'yan. Medyo malulugi-lugi ako niyan kasi ang taas ng tariff. Sa Amerika naman, income nila 'yan. Kasi maniningil sila ng tariff na 20% eh. Sa akin, bawas sa kita ko 'yan. Kasi malaki yung 20% na ipapataw na bayad pagpasok ng produkto ko. 20% eh. So kaya nga nagni-negotiate ang gobyerno na pumunta doon si PBBM para kung pwede, wag namang 20%. Wag namang 20%. Yun, pumayag si Trump, pero 19%. O di 1% lang nabawas. Tapos matatawag mo yung bayan na better deal. Ito na nga ang masaklap. Tayo, pag pumasok yung produkto natin papasok sa US, may 19% na tariff. Samantalang yung produkto nila, pagpasok sa Pilipinas, pumayag si PBBM, 0%. 0%. Awang ko. Paano naging better deal yan? Paano naging better deal yan? Pag tinawag mo yan na better deal, sige nga, paano naging better yun? Anyway, yan mga kabunyog. Gumastos tayo ng napakalaki, yun lang makukuha mo. From 20% naging 19%. Sabi nga ni Atty. Ruben Caranza, pwede na yung naging ano lang ng Zoom eh. Total, nag-uusap naman si Trump sa kasi. Kaya ka pumunta doon para mag-negotiate ng better deal. Tapos ang nangyari, from 20% naging 19 lang. Tapos tayo, nag-commit tayo na 0%. 0%. Ang epekto niyan, balik rin natin. Halimbawa, yung mga furniture na papasok ng Pilipinas galing US. Ang tawag doon, sa atin, imported yon na papasok yung produkto ng US ng Amerika, papasok sa atin, imported yon. Sila, nag-i-export. Ngayon, walang tariff, 0%. So, ibig sabihin, ang tindi ng kita ng negosyo ng Amerikano kasi walang tariff sa atin. Ngayon, dahil walang tariff, free ang pasok. Free. Open door. Ang kumagang ginawa natin, open door. Open door policy. Bukas na bukas. Wala nang tarifa. Walang tarifa. Pasok yung produkto ng US. Walang tarif kahit 1%, 5%, 0%. So kung ako, lokal na manufacturer ako ng furniture, papasok yung mga produkto ng US na walang tarif, mababa ang presyo ng ano na yun. Kaya nilang ibagsak ang presyo ng kanilang furniture na papasok ng Pilipinas. Bakit? Walang tarif eh. Wala silang babayaran na tarif. Hindi na poprotektahan ang aking negosyo. Yung mga local na mga local Filipino manufacturers, matatalo. Kasi walang tarif eh. Actually, yun ang purpose ng US. Bakit sila nag-set ng tarif na 20%? Para una, protektahan yung kanilang mga negosyo. Pangalawa, may income sila kasi nag-set ng tarif na 20%. Ngayon, yan. Sige nga, sabihin natin, better deal ba yun? Mahirap i-depensa to ni PBBM. Mapapahiya siya nito pagbalik sa Pilipinas. Sigurado, yung mga DDS, pagpipistahan na naman yan. Yeah. Anyway, yan eh. Yan ang problema ng pagpunta ni PBBM sa Amerika. Kung naibaba man lang sana sa 20% to 10%, yun. Pwede. Ito hindi eh. 20% to 19%. Parang nabastos dito si PBBM, nabastos ni Trump. Guest host si Trump. Pumunta ka pa doon tapos ganun lang pala. Di ba? Anyway, yan mga kabunyog ang ating punto, diretso. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.